Hello, magandang araw po sa ating lahat or madayaw na alaw mga kabanwa. Ako po ito guys, TV OFW dito sa bansang Kuwait. Pag-uusapan natin itong speech ni Pangulong Duterte sa Talk to the People niya kagabi. May mga nasabi siya dito nga patungkol dito kay Manny Pacquiao na naman. Wag po tayong magsawa kahit ako nagsasawa na kay Manny Pacquiao pa, pero ito iba ito may bagong pasabog si Tatay Digong dito. Siyempre di ba? Sinabi nga ni Pacquiao yung tungkol na sa 3 times corruption ni Tatay Digong sa administrasyon niya, paulit-ulit natin yung sinasabi at kahit sa ibang mga vloggers. So, hinamon nga niya si Pacquiao na ilabas ang lahat ng mga dokumento. So, naglabas nga siya, diba, na doon sa kanyang dokumento sa kanyang misa, no? So, ngayon, may inilabas din si Tatay Digong dahil nilayasan, di ba, ni Manny Pacquiao ang kanyang akusasyon kay Pangulong sa gobyernong Duterte. So, ngayon, nahahalungkat tuloy ang mga kabalbalan ngayon ni Manny Pacquiao. So, may bagong pasabog na naman ngayon si Tatay Digong patungkol nga sa pag-push sa kanya ng kanyang mga kapartido sa PDP Laban na patakbuhin siyang pagka-vice presidente. So, ito yung kanyang short, liiksian ko na lang, no? Itong kanyang sinabi. I am seriously thinking of running for vice president. But, if I run for vice president, tapos ang presidenting na-elect ay hindi ko kaibigan, the situation would arise, I would remain an inutil thing there. Parang sili ni rin, di ba? Kasi hindi kayo magkasundo ng Pangulo, magkaiba kayo ng pananaw, iba kayo ng partido. Silini mula nung umupo si Pangulong Duterte, puro paninira, no? Tapos nilagay siya bilang isang drug czar dahil nga sa panay siya kuda dati patungkol sa droga sa Pilipinas. Wala din naman siyang ginawa kundi araw-araw nagpa-press-con, pumunta sa American Embassy, pumunta doon sa United Nations at kung ano pang ginagawa ni Lini noon. So 18 days lang ata siya nung tinanggal siya ng Pangulo. So, the president that will win must be a friend of mine to whom I can work with. Tama, dapat ang presidente at ang vice-presidente ay magsama, magsanib puwersa, hindi yung iba-iba, gaya ni Leni ngayon o ni Tatay Digong, or gaya ni Binay noon or ni Pinoy. No? At sa mga iba pang mga nagdaang mga presidente at vice-presidente ng Pilipinas. So, hindi naman talaga maayos kung ang presidente ay hindi mo kilala, kaibigan, or yung bang kapanalig ng, or ano ba tawag dyan sa Tagalog is, kapanatag ng loob na para kayo magkasundo para sa taong bayan at para sa bayan. So, para sa akin, pinupost nga ng ibang mga partido, yung doon sa Pangasinan nga, si Bongo daw. Pero para sa akin, Bongo, parang hindi pa talaga hinog din si Bongo. Kahit pa sabihin natin 25 years na siyang magkasama ni Pangulong Duterte, pero hindi pa rin. At saka dapat pa rin malaman ni Bongo yung foreign policy na yun at saka yung sa economics or kung ano-ano pang yung mga mabibigat na tawag dyan. Pananagutan mo sa bayan, lalo na sa national defense bilang isa kang magiging commander-in-chief ng Pilipinas. Hindi yun basta-basta. Sa tingin mo naman, kaya ni Bongo, gaya ng sinasabi ni Banat Bay, hindi no. Hindi ganon. Kailangan pa ni Bongo pag-aralan sa habang nasa Senado siya, matagal pa naman yung termino niya, mag-aral siya ng mga ganyang polisiya, no, bago siya tatakbong pa presidente. Mag-vice presidente muna siya siguro sa next, tapos magiging presidente. Pag ganyan, hindi yung tatalon ngayon, no. Hindi nga siya dumaan congressman doon sa Davao, mayor, vice mayor, tapos ngayon lang siya naging senador. Tapos dahil pa kay Tatay Digong, tapos presidente agad. Hello, naku po. So I prefer talaga is BBM, no, ang kanyang
magiging So ngayon, malinaw na, mababaliw na naman dito yung mga tawag dyan doon sa mga tawag dito, mga pulahan dilawan dahil nga sa pagsang-ayon ni Tatay Digong dito kanina. Pero si Bongo nagsalita din kanina sa speech, no, na tawag dyan, ilagay daw siya sa pinaka dulo. Parang ayaw niya, ganun ang kanyang sinasabi kanina. So, may kutob ako na may ibang manok ito si Tatay Digong dahil sinabi din niya na ayaw daw niya talaga patakbuhin si Sara. So, feeling ko, si BBM to. At hindi to si Cayetano na pinupost ni sino ba yan? Ni Banat Bay, no? So ito ngayon ang birada ni Pangulong Duterte kay Manny Pacquiao. Patungkol nga dito sa mga dear niya na yan kay sino ba yan? Manny Pacquiao at itong mga patutsada ni Manny Pacquiao na naku po, ang daming haharapin ni Manny Pacquiao pag uwi niya ng Pilipinas. Ito, sabi ni Tatay Digong kahapon niya, 2.2 billion ang utang niya na hindi niya binayaran ang gobyerno of all his fights. So ito yung tax ni Manny Pacquiao. Matatandaan natin dati na si Kim Hinares, parang 2013 ba ito or anong year yun na kinasuhan ni Kim Hinares ng tax evasion nga ito si Manny Pacquiao, no? So ito yung kanyang all his fights. Lahat na iyan considered. When you cheat government, you are a corrupt official. Ito naman talaga. Isa na sa gobyerno si Manny Pacquiao tapos niluloko din niya ang gobyerno. Di corrupt din siya. Tapos hindi niya yung nakikita sa sarili niya. Dahil sinasabi ko na sa inyo nga, gaya ng sinabi ni Bobby Tiglao, na may dalawang doktor noong 2013 nagsasabing may early signs si Manny Pacquiao sa pagiging brain damage. Nasabi ko na yan sa aking tawag dyan, vlog at mayroon andito pa yata yun ang na yun news na yun. So yun nga, hindi alam ni Manny Pacquiao ang kanyang mga sinasabi, lalo na sabi ni Tatay Digong pa, lalo na I remember na may kaso tax evasion siya. It's still with the courts. Yun, at ngayon ay paiimbestigahan itong Tatay Digong. I do not know but I check. Lagot ka ngayon, Manny Pacquiao. At may nakita pa ako doon nga sa post ni ni TP kanina na meron daw pa rin tax si Manny Pacquiao malaki sa Amerika na hindi niya binayaran noon pang mga mga nagdaang taon. Iyon. So ito ngayon pala, kaya pala di ba, patatandaan natin na si Manny Pacquiao nagbinta ng kanyang bahay na doon sa Forbes Park ba yun? Na sinubasta nga yun, di ba? Dahil nga sa, ang sabi, marami na doon siyang ari-arian ko. Parang nagbinta, ang duda ng karamihan ngayon, bakit nagbinta si Manny Pacquiao ng kanyang ari-arian is ipambayad iyon sa kanyang mga utang dahil malamang yung income ni Manny Pacquiao dahil ilang taon din siyang walang away. So, at ang gastos niya ay sobra-sobra. Para din siyang gaya ng ibang mga sa dokumentary sa ibang bansa. Si Michael Jackson noon nung buhay pa, kumikita ng millions. Tapos halimbawa kumikita siya ng mga 100 million sa kanyang isang show or recording. Pero yung ang kanyang ginagastos ay doble pa doon. No? So parang ganito ang nangyari ngayon kay Manny Pacquiao, no? So, napuno siguro siya ng utang at kaya siya nagbinta ng kanyang bahay, hindi lang dahil sa tawag dyan, marami na siyang ari-arian. At binira din ni Tatay Digong si Trillanes kahapon sa kanyang Talk to the People. Sabi ni Tatay Digong, si Trillanes pareha ni Pacquiao yan. Correct naman Nainggit din si Trillanes kasi sa kasikatan ni Pacquiao ngayon sa social media kaya umipal. Sabi ni Tatay Digong dito,
And si Trillanes Pariha ni Pacquiao yan, they want to, hold power because they must have, may nakita siguro silang magandang oportunidad para sa kanila. Uy naman, pag si Trillanes yan ang magiging presidente ng Pilipinas, mas matindi pa sa martial ang gagawin yan. Tapos si Pacquiao, solve ang kanyang lahat ng mga tax, Amerika at Pilipinas at iba pa, at masaya ang kanyang mga aliporis at mga amoyong na nasa likod niya na nagsusut-sut, lalo na si Monsayak at si Coco Pimentel. Sabi ni Tatay Digong dito, well, I leave Trillanes to you. Referring ito ata kay attorney, kay spokes Sal Panilo. Ikaw na ang bahala sa kanya kung anuhin mo yan. Madaldal ng daldal yan Hindi naman lumalaban sa debate. Wala kasing bayag. Puro lang ngaw-ngaw. Para, ito si Trillanes, sino ba yan? Ping Lacson. At ngayon si Pacquiao nahawaan nila. So naging parang aswang itong dalawa at nayanggaw nila ngayon si Pacquiao. So, ayun, naungkat tuloy ang mga baho ni Pacquiao ngayon. At hindi lang yan. Tingnan natin dito sa, mayroong lumabas na nga sa news sa mga YouTubers kanina na yung isang babae doon na anak ni Pacquiao. Yung anak, gusto siyang kilalanin ni Pacquiao sa public. O isa pa yun, mahalungkat din yan sa mga coming days, no? So, abangan natin yan sa pagbalik ni Pacquiao kung ano yung, ang dami niyang sasagutin. Sagutin niya yung kanyang aligasyon patungkol doon sa korupsyon ng Duterte administration, mga katanungan ni Pastor Kibuloy. Yung tax pa niya ngayon na sinabi ni Tatay Digong, ay naku, ewan ko lang. Kung hindi masamot, malalo, mapraning, no? Si Manny Pacquiao. Ay di umpisahan niya hindi tapusin niya ang lahat ng kanyang laban, maboksing man o mapolitika. So hanggang dito lang po, maraming salamat. Kung nagustuhan niyo ito kang video, like and share po, stay safe, stay healthy, and God bless us po.